Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sumabog. Sumabog ang kotse. Anong nangyayari? Anong nangyari? Ang biglaang pagsabog ay nagpagulat sa mga tao sa kalsada at sila'y nagsisigawan. Ang bahaging ito ng kalsada ay agad na napuno ng kaguluhan. May higit 10 metro ang layo, mahigpit na niyakap niyang luo si Su Qingmei at tinakpan siya sa ilalim ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, natulala si Su Qingmei, puno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na biglang sasabog ang kanyang kotse. Nang makita niyang hindi gumagalaw si Yang Luo, labis siyang natakot at nawala ng direksyon. Yang Luo. Yang Luo, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? His. Napangiwi si Yang Luo habang tumingin paitaas. Qingmei, ayos lang ako. Habang nagsasalita, agad siyang tumayo. Sa kabutihang palad, na-activate niya ang kanyang True Qi barrier sa mismong sandali ng pagsabog, kaya nailigtas niya ang sarili at si Su Qingmei mula sa pinsala. Gayunpaman, damaloy pa rin ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang likod. Kung ordinaryong tao lang iyon, matagal na silang nadurog sa pagsabog. Pero dahil nag-aral si Yang Luo ng 8-9 mist areas, matibay at di may kukumpara sa karaniwan ang kanyang katawan. Nakita rin ni Su Qingmei ang sugat sa likod niya at nagsalita ng may hikbi, sabi mo ayos ka lang, pero nasugatan ka. Walang anuman ang sugat na to. Umiling si Yang Luo. Huminga ng maluwag si Su Qingmei at nagtanong, Yang Luo, ano bang nangyayari? Bakit biglang sumabog ang kotse? Mabigat ang boses ni Yang Luo, may naglagay ng time bomb sa kotse natin. Ano, bomba? Namutla sa takot si Su Qingmei, paano may bomba sa kotse natin? Sinong gumawa nito? Hindi ko pa sigurado, pero malamang ako ang pakay ng gumawa nito. Habang sinasabi iyon, tumingin siya sa paligid. Naalala niyang dati na siyang tinarget ng isang sniper. May patong ang ulo niya, kaya maraming mamamatay tao mula sa Dark World ang nag-aabang sa kanya. Kahit naging tahimik ang mga nakaraang araw, hindi siya naging kampante. Malaki ang posibilidad na mga mamamatay tao mula sa Dark World ang may kagagawan nito. Kung ganoon, malamang ay nandyan lang malapit ang salarin, naghihintay ng resulta. Di nagtagal, napansin ni Yang Luo ang isang matangkad na itim na lalaki sa gilid ng kalsada, mga 100 metro ang layo. Nakasuot ito ng masikip na itim na t-shirt, maong, at itim na baseball cap. Palihim itong nakatingin sa direksyon nila. Nagtagpo ang tingin nila ni Yang Luo. Sa mismong sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang gulat sa mga mata ng lalaking may baseball cap. At sa susunod na segundo, tumalikod at tumakbo ang lalaki. Huminto ka, wala kang takas. Sigaw ni Yang Luo habang hinahabol ito. Yang Luo, saan ka pupunta? Malakas na tanong ni Su Qingmei. May aayusin lang ako, babalik agad ako, dyan ka lang at huwag gagalagala. Sagot ni Yang Luo at mabilis na naglaho sa gitna ng tao. Sa mga sandaling iyon, mabilis na tumatakbo ang lalaki sa unahan, habang si Yang Luo ay nakasunod ng malapit. Mabilis man ang lalaki, hindi pa rin niya matatalo ang bilis ni Yang Luo. Unti-unting lumiit ang pagitan nila. Matapos tumakbo sa 3 kalye, lumiko ang lalaki papasok sa isang eskinita. Hindi nagdalawang isip si Yang Luo at sumunod. Ngunit pagpasok niya sa eskinita, napansin niyang wala na ang lalaki. Madilim ang loob, tanging kaunting liwanag mula sa mga poste sa labas ang pumapasok. Huminto si Yang Luo at ginamit ang kanyang divine sense para damhin ang paligid. Bigla, naramdaman niya ang matinding killing intent mula sa likuran. Agad siyang lumingon at tumampal. Klang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal na nagbanggaan at kumislap ang mga apoy. May isang anino na tinangay ng 10 metro dahil sa sampal ni Yang Luo bago muling. Nakatayo, nang tumingin siya, nakita niyang ito ay ang lalaking may baseball cap. May hawak itong triangular thorn at nakapwestong handa sa laban, waring nagbabantay sa galaw ni Yang Luo. Malamig ang boses ni Yang Luo, isa ka ring mamamatay tao mula sa Dark World. Yan ang totoo, sagot ng lalaki sa pilit na wikang Chino, ako ay mamamatay tao at bayarang sundalo. Ang codename ko, Black Panther. Black Panther, kumunot ang mata ni Yang Luo at ngumiti, maganda ang pangalan mo.
Pero hindi ko alam kung kasing tapang ng pangalan mo ang lakas mo. Sumimangot si Black Panther, hindi ko inasahan na hindi ka mamamatay sa pagsabog na pinlano ko ng maingat. Mukhang hindi madaling kunin ang 30 milyong dolyar na iyon. Ngumisi si Yang Luo, hindi pa matagal, may isang lalaking nagngangalang Andrew na gusto rin akong patayin para sa patong. Pero kasama na siya ngayon ng Haring Yama. Ikaw, magiging katulad niya. Mula nang lapitan mo ako, nakatakda ka ng mamatay. Nagliwanag ang mata ni Black Panther sa puot. Aaminin ko, mula nang magsimula ako, 381 bounty missions na ang tinanggap ko. Wala pa akong sablay. Ngayon, hindi rin ako mabibigo. Ganun ba? Ngisi ni Yang Luo, subukan natin. Pagkasabi, patayin. Sumugod si Black Panther na parang tunay na pantere sa dilim, diretso kay Yang Luo. Tahimik lang na nakatayo si Yang Luo, parang bato, hindi gumagalaw. Sa isang iglap, inabot na siya ni Black Panther at inundayan ng triangular thorn, direkta sa puso niya. Mabilis, eksakto, at malakas. Ngunit bago ito tumama, itinaas ni Yang Luo ang kaliwang kamay at hinuli sa ere ang sandata. Nanlaki ang mata ni Black Panther, ang bilis nito, at higit sa lahat, hinuli nito ang matulis na bakal gamit lang ang kamay ng walang sugat. Walang himala kung bakit nakaligtas siya sa pagsabog. Hindi ordinaryo ang taong ito. Sinubukan ni Black Panther na bawiin ang sandata, pero parang bakal na clamp ang kamay ni Yang Luo, hindi ito makawala. Napakalakas. Umiling si Yang Luo, yan lang. Pagkatapos, pinisil niya ng madiin. Crack! Nabaluktot at nabasag ang bakal na sandata. Ano? Napasigaw si Black Panther, halatang takot. Isa siyang halimaw. Walang pag-aalinlangan, itinapon nito ang sirang sandata, saka sinuntok si Yang Luo sa dibdib gamit ang kanang kamao. Nang makita ang suntok na paparating, muli niyang tinaas ang kaliwang kamay at madaling hinarang ang suntok ng Black Panther. Buwisit! Galit na umatungal si Black Panther at gumamit ng lakas mula sa baywang at tiyan. Itinaas niya ang kanang paa at sinipa si Yang Luo sa tagiliran. Kalma lang ang mukha ni Yang Luo. Ibinabalang niya ng bahagya ang kanang kamay at madaling hinarang ang sipa ni Black Panther. Napakahina. Napabuntong hininga si Yang Luo at sinabi, hindi ko alam kung paano ka nabuhay ng ganito katagal. Akala niya ay mas malakas ang magiging kalaban ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kaina at walang hamon. Patayin! 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 Muling umatungal si Black Panther at binawi ang kanyang kanang paa. Pagkatapos ay pinagsunod-sunod ang mga suntok kay Yang Luo. Isa-isang umuulan ng suntok na kasing laki ng mangkok, naiwan ang mga anino ng kamao na parang bagyo. Kahit sa harap ng mabagsik na pag-atake, nanatiling kalmado ang mukha ni Yang Luo. Lahat ng suntok ay kanyang sinalo at hinarang. Matapos makapagbitaw ng mahigit 100 suntok, mabilis nang hingal si Black Panther at pawis na pawis. Habang tumatagal, lalo siyang nababahala. Bagamat payat at tila mahina ang binatang Chino sa kanyang harapan, para itong bundok na hindi niya matibag. Matapos niyang harangin ang mahigit 100 suntok, kalmadong sinabi ni Yang Luo, tapos na ito. Bago pa man tuluyang mawala ang kanyang tinig, mabilis siyang sumipa ng malakas. Bang! Kasabay ng malakas na tunog, napasigaw sa sakit si Black Panther at tumilapo ng mahigit 10 metro palayo. Nagsuka ito ng dugo at bumagsak ng malakas sa lupa. Ilang tadyang niya ang nabali at halos kagatinan niya ang kanyang labi sa tindi ng sakit. Napakalakas. Hindi niya kakayanin ang binatang ito. Kailangan niyang makatakas agad, kung hindi ay mamamatay siya ngayong gabi. Sa pag-iisip na ito, mabilis siyang bumangon at tumakbo palayo. Dumating ka na, gusto mo pang tumakas. Pwede ba yun? Malamig na sambit ni Yang Luo, kasabay ng paglabas ng malamig na pagnanasa sa pumatay mula sa kanyang mga mata. Sinipa niya ang natitirang tatsulok na punyal sa lupa. Sa isang iglap, lumipad ang punyal at tumama diretso sa likod ng puso ni Black Panther. Isang huling sigaw ang narinig bago tuluyang bumagsak ang lalaki, patay na. Kahit matapos patayin si Black Panther, walang anumang emosyon sa mata ni Yang Luo. Hindi man siya basta pumapatay, hindi rin siya nag-aatubili sa mga taong nais siyang patayin. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Lethal True Fire upang sunugin ang bangkay, saka mabilis na umalis sa eskinita. Pagbalik niya sa kalsada,
Pawn na ito ng mga tao. May mga espesyal na sasakyan na nakaparada at may mga cordon line. May mga lalaki at babaeng nakauniforme na nag-iimbestiga at nagpapanatili ng kaayusan. Mayroon ding mga doktor at nurse na nagdadala ng mga pasyente sa ambulansya. Kaagad niyang nakita si Su Qingmei. Sa mga sandaling iyon, isang matangkad at magandang babaeng nakauniforme ang nagtatanong kay Su Qingmei. Bakit siya na naman? Napailing si Yang Luo. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Chu Yanran. Naglakad si Yang Luo papalapit ngunit hinarang siya ng ilang pulis. Yang Luo, nang makita siya ni Su Qingmei, agad itong lumapit. Sumunod din si Chu Yanran at sinabi sa mga pulis, ito si Ginoong Yang, siya ang tumulong sa atin na mahuli ang mga kriminal noong nakaraan. Ay, siya pala si Ginoong Yang. Magandang araw po, Ginoong Yang. Nagulat ang mga pulis at agad siyang pinadaan. Bagaman hindi sila kasama sa operasyon noon, narinig na nila ang tungkol sa kanyang ginawa at labis siyang hinahangaan. Medyo naiinis si Chu Yanran. Ginoong Yang, ano bang nangyayari? Bakit may gulo na naman dito sa inyo? Kakauwi lang niya mula sa trabaho at handa nang matulog nang tumawag ang istasyon ng pulisya na may sumabog dito, kaya agad siyang pumunta. Pagdating niya, nalaman niyang may kinalaman ito kina Yang Luo at Su Qingmei. Medyo iritado rin si Yang Luo, Miss Chu, ako ang tatanungin mo. Ako rin gusto ko sanang itanong sayo. Hindi ba kayo ang nagbabantay sa Jiang City? Bakit hindi niyo alam na may pumasok na mamamatay tao? Ano, mamamatay tao? Nagulat si Chu Yanran. Sigurado ka ba? Siyempre, tumango si Yang Luo. Nahuli ko nga kanina. Asan na siya? Tanong ni Chu Yanran. Umiling si Yang Luo, inasikaso ko na. Ano? Napatigil si Chu Yanran. Tinapos mo. Tumango si Yang Luo. Oo, gusto niya akong patayin. Ano, pababayaan ko lang siya para magpasko kami. Napakamot sa ulo si Chu Yanran. Alam mo ba kung sino ang nagutos? Hindi. Umiling si Yang Luo. Kumuha lang sila ng misyon mula sa dark web. Wala silang alam kung sino ang naglagay ng bounty. Kaya, Miss Chu, pakihanap mo nga kung sino ang gustong pumatay sa akin. Sige, susubukan ko. Ngunit nagbabala si Chu Yanran, pero huwag kang masyadong umasa. Ang dark web ay kontrolado ng mga pinakamalalaking organisasyon sa madilim na mundo. Kahit anong bansa, hindi sila kayang kontrolin. Maliban na lang kung mismong leader nila ang magsasabi, walang makakaalam kung sino ang nagbigay ng utos. Medyo napakunot ang noo ni Yang Luo. Sige, gawin mo na lang ang makakaya. Tumango si Chu Yanran. Salamat. Sabi ni Yang Luo, Miss Chu, sayo ko na iiwan ang lahat ng nasa lugar na ito. Hinailan niya si Su Qingmei at mabilis na umalis. Napakamot sa inis si Chu Yanran, buwisit na tao to. Siya ang may kagagawan pero ako ang maglilinis. Buwisit na malaki. Pagkaalis nila, sumakay sila ng taxi papuntang Imperial River Court. Sa biyahe, nag-aalala si Su Qingmei, Yang Luo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sagot niya, ngunit napabuntong hininga. Sayang, nasabugan ang kotse. Hindi mahalaga ang kotse. Ang importante, ligtas ka. Umiling si Su Qingmei, kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero 2 beses ka nang tinangka. Delikado ito, kailangan na nating lutisin ito agad. Napakunot ang noo ni Yang Luo. Mag-iisip ako ng paraan. Hindi ko palalampasan ang taong naglagay ng bounty. Samantala, nagulat ang driver na nakikinig sa kanila. Ano raw? Sabog. Mamamatay tao. Bounty. Para bang eksena lang sa pelikula. Tahimik na tumingin si Yang Luo sa labas ng bintana, malalim sa pag-iisip. Kailangan na niyang solusyonan ito. Kahit wala siyang masyadong panganib, nakakainis na kung patuloy siyang hahabulin ng mga mamamatay tao. Mga bandang 1:00 ng madaling araw. Imperial River Court Villano. 8. Sa silid sa unang palapag. Nakaupo nang nakahalukip-kip si Yang Luo sa kama, nagkukultiba. Dahil naglatag siya ng spirit gathering array, mas masagana ang naipong espiritual na enerhiya kaysa dati. Mas bumilis ng ilang ulit ang bilis ng kanyang pagkukultiba. Para siyang espongha na walang tigil na sumisipsip ng espiritual na enerhiya at ginagawang tunay na chi. Dumadaloy ito sa kanyang mga laman loob, 8 kakaibang meridiano, mga kamay at paa, at buto, bago bumalik sa kanyang dantian. Habang paulit-ulit na umiikot ang teknik sa pagkukultiba,
may bahagyang gintong liwanag na kumikislap sa katawan niyang Luo. May aninong hugis gintong dragon na pumupulupot sa kanyang katawan, tila buhay, tulad ng isang banal na dragon mula sa siyam na kalangitan. Isang nakakagulat na tanawin, patuloy na yumandar ang oras. Pagkaraan ng di malamang gaanong katagal. Bang! Naramdaman niyang Luo ang isang mahinang ugong sa kanyang dantian. Kasunod noon, naramdaman niya na ang tunay na chi sa kanyang katawan ay lalong dumami at naging mas makapangyarihan, dumadaloy ng matindi sa buong katawan. Labis siyang nagulat, nakabutas siya, sa wakas ay nakabutas siya. Naramdaman niyang umakyat mula sa huling yugto ng Foundation Establishment Realm ang kanyang antas, patungo sa perpektong Foundation Establishment Realm. Isang hakbang na lang at maaabot na niya ang susunod na antas. Kapag nakatawid siya sa Foundation Establishment Stage, makakapasok na siya sa Shedding Mortality Stage. Kapag naabot ang Shedding Mortality Stage, hindi lang tataas ng husto ang lakas, kundi magkakaroon din ng malaking pagbabago ang katawan mula sa loob hanggang labas. Phew! Huminga siya ng malalim at nagpasya na magpatuloy habang mainit pa ang pagkakataon upang makatawid pa sa susunod na antas. Ngunit, sa sumunod na oras, kahit gaano karaming espiritual na enerhiya ang kanyang sinipsip, wala pa ring palatandaan ng panibagong butas. Natural lamang iyon. Madali lang ang bumutes sa maliliit na yugto, ngunit napakahirap kapag tatawid na sa mas mataas na antas. Lalo na sa panahong ito nakakaunti ang espiritual na enerhiya sa mundo. Para sa mga martial warrior o cultivador, imposible ang mabilisang pag-angat ng antas. Ngunit hindi sumuko si Yang Luo. Nagpatuloy pa rin siya sa pagkukultiba. Habang nagkukultiba, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pag-alon sa kanyang Divine Sense Space. Ano tong nangyayari? Bakit may pag-alon sa lugar ng Divine Sense Space niya? Sinubukan niyang suriin gamit ang kanyang Divine Sense, ngunit wala siyang nadama. Mukhang kailangan niyang pumasok mismo sa loob upang makita. Pinatatag niya ang isip at pumasok sa kalmadong estado, tinatangkang pumasok sa kanyang Divine Sense Space. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang pag-alon ng kanyang mental na lakas, at isang matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa susunod na saglit, pakiramdam niya ay nasa isang mahiwagang espasyo na siya. Lumulutang siya sa hangin at tumingin sa paligid. Puro nakakasilaw na gintong kulay ang paligid, ngunit bukod doon, wala siyang makita. May hamog na nakapalibot sa kanya, tinatakpan ang tanawin sa malayo. Bigla niyang naisip, posible bang nakapasok na ako sa Divine Sense Space? Noon, nararamdaman lang niya ang presensya nito pero hindi siya makapasok. Dahil ba ito sa butas ng kanyang cultivation, o may iba pang dahilan? Habang nag-iisip siya, biglang, bahagyang naglaho ang hamog sa harap niya, at nakita na niya ang tanawin sa malayo. Sa di kalayuan, may 9 na tansong kabaong na lumulutang sa kalangitan. Binalot ng hamog ang 9 na kabaong, at bahagyang nakikita lamang ang mga ito. Napatitig si Yang Luo, nagulat ng husto. Bakit may 9 na tansong kabaong sa Divine Sense Space niya? At ang mga ito ay parang tunay, hindi ilusyon. Noon, wala siyang ideya na may nakatago palang ganito sa loob ng Divine Sense Space niya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit hindi siya makalapit. May tila napakalakas at nakakatakot na enerhiya na pumipigil sa kanya. Ginamit niya ang kanyang Divine Sense upang mas malinaw na makita. Unti-unti, mas malinaw na niyang nakita. Napakalaki ng bawat kabaong, parang kabundukan sa kalangitan. Bawat isa ay may nakaukit na dragon na magkakaiba ang itsura. 9 na klase ng tansong dragon coffins. Bukod sa mga dragon, may nakaukit ding sinaunang mga titik at runa sa bawat kabaong. Ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito. Punong-puno siya ng tanong. Saan galing ang mga kabaong na ito? Bakit nasa loob ng Divine Sense Space niya? May kaugnayan ba ito sa kanya? Noon pa man sinasabi ng matandang guru niya na hindi siya pangkaraniwang tao, kaya itinuro sa kanya ang 9 Heavens Dragon Taming Technique, na ani ay pinakaangkop sa kanya. Alam niya na may kinalaman sa mga dragon ang teknik niya. Ngayon, sa nakita niyang 9 na tansong dragon coffins, mas nakumpirma ang kanyang hinala. Ano ang koneksyon nila? May laman kaya ang mga kabaong, o walang laman? Labis siyang nangganyo. Gusto niyang lumapit at tingnan, gusto pa nga niyang buksan ang mga ito. Ngunit hindi siya makalapit, habang nag-iisip siya ng paraan. Biglang,
Isang nakakatakot na presyon at aura ang sumabog sa loob ng Divine Sense Space. Naramdaman niya ang matinding sakit sa ulo at napasigaw, bago biglang damilat ang mga mata. Madilim sa silid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Hingal na hingal siya, balot ng malamig na pawis ang noo at basa ang likod. Sobrang nakakatakot ng presyon at aura kanina, hindi niya iyon kayang tiisin. Matapos ang ilang sandali, nakalma siya. Naalala niya ang nakita, ang siyam na tansong dragon coffins, parang totoo at ilusyon sa parehong panahon. Panaginip lang ba iyon? Huminga siya ng malalim at sinubukang pumasok muli sa Divine Sense Space. Ngunit kahit ilang beses niyang sinubukan, hindi na siya makapasok. Bakit? Kung kanina ay kaya niya, bakit ngayon hindi na? Hindi siya makapaniwala. Patuloy siyang sumubok, ngunit wala pa rin. Napaisip siya, baka aksidente lang ang pagpasok niya kanina, at sa totoo lang, hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang antas para makapasok. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, may narinig siyang ingay sa bakuran. Naramdaman niyang may pumasok, papalapit sa kanya, at naramdaman niya rin ang aura ng isang martial warrior. Ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ang dumarating, isa itong mandirigma. Ngunit, kaibigan ba ito, o kaaway? Muling pinaikit ni Yang Luo ang mga mata at nahiga sa kama, kunwari natutulog. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na binuksan ang bintana ng kwarto. Isang anino ang tumalon papasok at marahang lumapag sa loob ng walang ingay. Kung hindi dahil sa matinding pakiramdam ni Yang Luo, malamang na hindi niya namalayang may pumasok. Pagkatapos pumasok ng taong iyon, dahan-dahan itong lumapit sa kama. At nang makalapit ito, sa mabilis na iglap ng kamay, may lumitaw na matalim na patalim at sinaksak ito papunta sa puso ni Yang Luo. Pero bago pa tumama ang saksak, itinaas ni Yang Luo ang kanang kamay at mabilis na sumampal. Ding! Kasabay ng malinaw na tunog ng bakal na nagbanggaan, napaatras ang tao ng ilang hakbang bago nakabawi ng balanse. Mas mahigit, buwisit. Kakabasa ko lang kanina ng isa pang pagtatangkang patayin ako ilang oras na ang nakalipas. Hindi ko inakalang may susunod pa ulit ngayon. Wala na bang katapusan ito ngayong gabi? Nagmumura si Yang Luo habang bumangon sa kama at tinitigan ang taong nasa harap niya. Hindi matangkad ang taong iyon, nasa mga 1.65 metro lang. Nakasuot ito ng itim na kasuotang pangabi at may maskara rin. Tanging mga mata lang ang kita, kaya imposibleng malaman kung lalaki o babae. Nang mabaigo sa pagtatangka, walang alinlangan itong tumalikod at tumalon palabas ng bintana. Mas mahigit, saan ka pupunta? Sigaw ni Yang Luo at agad tumalon palabas para habulin ito. Paglapag niya, kumilos siya na parang kidlat papunta sa taong nakaitim. Nang makalapit siya, itinaas ni Yang Luo ang kanang kamay at sinubukang sampilan ang likod nito. Pero mabilis din ang reaksyon ng nakaitim, yumuko ito pasulong para iwasan ang palo. Pagkatapos ay mabilis itong tumayo at hinugot ang matalim na patalim, nakatingin kay Yang Luo ng may matinding pagbabantay. Mas mahigit, kanay, isa ka bang ninja mula sa bansang Sikora? Agad na nakilala ni Yang Luo ang hawak nitong patalim bilang kanay, karaniwang gamit ng mga ninja. Tahimik lang ang nakaitim at walang imik. Mas mahigit, bounty na naman sa dark web. Kaya ba nandito ka para patayin ako? Wala pa rin itong sagot. Mas mahigit, 30 United States dollars milyon lang, ganyan kalaki ang patong sa ulo ko. Sulit ba para mamatay kayo? Isang linggo lang ang nakalipas, may dumating na si Andrew para patayin ako, pinatay ko siya. Ilang oras lang ang nakalipas, may dumating na si Black Panther, pinatay ko rin siya. Ngayon, ikaw naman. Wala na ba kayong ibang trabaho kundi ako lang targetin? Medyo nanlaki ang mga mata ng nakaitim, halatang nagulat sa sinabi ni Yang Luo. Mas mahigit, kahit nasa perfected cognate realm ka, wala ka pa ring laban sa akin. Isa na ang napatay ko ngayong gabi, ayokong dagdagan pa. Kung katulad ng iba sa bansang Sikora na mas gustong magpakamatay kaysa mahuli, gawin mo na lang iyon para hindi ka na mahirapan. Lalong nagalit ang nakaitim at sumugod. Mas mahigit, bakit ka naghahanap ng gulo? Umiling lang si Yang Luo at sinalubong ang atake. Mabilis kumilos ang ninja, sa kisap mata lang, nasa harap na ito at itinusok ang kanay sa lalamunan ni Yang Luo. Pero inipit yun ni Yang Luo gamit ang dalawang daliri.
Nagulat ang ninja sa ginawa niya, ngunit bago pa ito makakilos, bahagya lang niyang iginalaw ang daliri. Crack! Nabali sa dalawa ang kanay. Kasunod noon, isang malakas na sampal ang binitawan niyang Luo papunta sa balikat ng ninja. Mabilis na tumunog ang hangin sa lakas ng palo. Hindi tuluyang nakaiwas ang ninja at tinamaan sa kaliwang balikat, nabali ang kaliwang braso at tumilapon ng 10 metro. Habang papalapit si Yang Luo, agad itong bumunot ng maraming shuriken at inihagis. Ngunit nag-activate ang gintong true chi barrier ni Yang Luo, kaya't tumama lang ang mga ito at naglabas ng tunog at kislap. Lalong nagulat ang ninja at tumakbo palayo. Mas mahigit, hindi ka makakatakas. Hinabol ito ni Yang Luo hanggang sa umabot sila sa isang artificial na lawa sa Imperial River Court. Pagdating doon, huminto ang ninja at humugot ng kanto mula sa likod, sumugod muli. Mas mahigit, buhay pala ang kapalit ng laban mo. Ngumisi si Yang Luo at sinalubong ang atake. Nagbanggaan ang kanilang mga armas, ang gintong palad ni Yang Luo at ang kanto ng ninja, at naglabas ng apoy mula sa impact. Napaatras ang ninja, at bago pa ito makabawi, tinabig ni Yang Luo ang kanto at tumilapon ito, tumama sa malaking bato sa gitna ng lawa. Muling tinangka ni Yang Luo na sampilan ito, pero biglang may lumabas na pink na usok. Tinamaan ng kanyang palo ang hangin at nag-alon ang paligid. Pagkalipas ng ilang segundo, wala na ang ninja, tila naglaho. Mas mahigit, interesante. Kaya palang maglaho ng ganito gamit ang ninjutsu ng bansang Sakura. Pero hindi ko alam kung tunay na nawala ka o nagtatago lang. Muling nag-scan ng paligid si Yang Luo at ngumiti. Bigla siyang lumingon at iniunat ang kamay pabalik, at may nahawakan siyang malambot na bagay. Mas mahigit, sunod-sunod na sigaw ang umalangaw. Isang bola ng kulay rosas na usok ang umangat sa ere, at agad na lumitaw ang figure ng lalaking nakaitim na balabal hindi kalayuan. Ngunit sa sandaling iyon, hawak ng lalaking nakaitim ang kanyang dibdib at galit na nakatingin kay Yang Luo. Tiningnan siya ni Yang Luo at napangiwi ang labi, babae ka pala. Sa huling atake ni Yang Luo gamit ang kanyang kuko, napunit ang damit ng lalaki na nakaitim na nagbibigkis sa dibdib nito, kaya't lumantad ang malusog nitong pangitaas na katawan. Bagaman may suot pa rin itong panloob na damit, hindi mahirap hulaan na babae ang taong nasa harap niya. Bastos ka, papatayin kita. Galit na sigaw ng babaeng nakaitim habang umatake kay Yang Luo. Paglapit nito, sunod-sunod ang suntok na binato niya kay Yang Luo. Habang umiiwas, sabi ni Yang Luo, hindi ko naman sinasadya. Paano ko malalaman na babae ka? Ngunit hindi pinakinggan ng babaeng nakaitim ang paliwanag ni Yang Luo. Patuloy lang itong mabangis na umatake, bawat galaw ay nakatutok sa mga bahagi ng kanyang katawan na maaaring ikamete. Biglang uminit ang ulo ni Yang Luo, buwisit, babae ka man o hindi, kung gusto mo akong patayin, mamamatay ka pa rin. Pagkasabi, nang mablock niya ang atake nito, bigla siyang sumipa sa tiyan ng babae. Mataas ang sigaw ng babae habang lumipad at bumagsak ng malakas sa lupa. Pagkatapos, tinaas ni Yang Luo ang kanang kamay at nagpadala ng agos ng tunay na chi papunta sa peking bundok sa lawa. Agad na lumipad ang kanto papunta sa kanya at mahigpit niyang hinawakan. Bago pa man makabangon ang babae, kumilos si Yang Luo at biglang nasa harap na niya ito, itinutok ang kanto sa leeg ng babae. Hindi gumalaw ang babaeng nakaitim, ngunit matalim ang tingin niyang nakatutok kay Yang Luo, puno ng malamig na pagnanais na pumatay. Walang alinlangan, inabot ni Yang Luo ang kaliwang kamay at tinanggal ang maskara nito. Pagkalaglag ng hood, bumagsak ang mahaba at maitim nitong buhok, at lumitaw ang isang inosente at cute na mukha. Malalaki ang mga mata ng babae, makakapal ang pilak na parang dalawang brush, at maputi ang kutis na parang porselana, para siyang manika. Napailing si Yang Luo, hindi ko akalain na maganda ka pala. Bagaman hindi nito matatalo ang mga pambihirang ganda ni Su Qingmei, Su Wangqiu, at Qin Yimo, isa pa rin itong natatanging kagandahan. Lalo na ngayong may luha sa kanyang mga mata, na automatikong nakakaantig ng damdamin. Pinipigil ng babae ang luha at mariing sinabi, gawin mo na ang gusto mo. Maliban sa itsura, pati boses nito ay parang sa bata, bagay na nagpakutob kay Yang Luo. Bukod pa rito, malinaw at mahusay itong magsalita ng Mandarin, kung hindi mo alam, iisipin mong Chino siya.
Tinitigan siya ni Yang Luo, hindi ka ba talaga takot mamatay? Malungkot ang sagot ng babae, mula nang pumasok ako sa madilim na mundo, tinanggap ko na ang kamatayan. Sa kasamaang palad, kahit sa kamatayan, hindi ko pa rin makukuha ang aking paghihiganti. Napatigil si Yang Luo, paghihiganti, anong pake mo, patayin mo na lang ako. Matigas na sagot ng babae. Ngumiti si Yang Luo, sayang naman kung papatayin ko kaagad ang isang kagaya mong maganda. Nabigla ang babae at biglang natakot, tinakpan muli ang kanyang dibdib, ano ang balak mo? Napakunot ang noo ni Yang Luo, ano bang iniisip mo? Akala mo ba gagawin ko iyon sa'yo? Senggal ng babae, ganyan naman lagi ang kalalakihan. Miss, wala akong ganyang iniisip, sagot ni Yang Luo. Pagkatapos, nagpatuloy siya, pwede kitang patawarin pero may kondisyon. Ano yun? Mabilis na tanong ng babae na tila may bahid ng pag-asa. Simula ngayon, sasama ka sa akin. Susunod ka sa lahat ng utos ko. Plano ni Yang Luo ay pasukuan ito imbes na patayin. Sa murang edad nito, nasa perpektong antas na ng Connate Realm, at kung tuturuan pa niya, magiging tunay itong eksperto. Bukod pa rito, galing ito sa madilim na mundo kaya magiging gabay niya sa mga bagay na hindi niya alam. At higit sa lahat, mula nang makidnap si Su Qingmei, gusto na niyang maghanap ng bodyguard para rito. Babae ito, kaya makakasama si Su Qingmei kahit saan, at may inosenteng mukha na madaling magpaloko sa kalaban. Bago pa sumagot ang babae, itinapon ni Yang Luo ang kanto at inabot ang kaliwang balikat nito. Anong ginagawa mo? Gulat na sigaw ng babae, pero hindi siya nakaiwas. Pinindot ni Yang Luo ang balikat nito, subukan mong igalaw ang kaliwang braso mo. Nagulat ang babae, ngunit nang igalaw niya, namangha siya, ayos na. Ayos na talaga, hindi siya makapaniwala na naibalik agad ang nabali niyang braso. Pagkatapos, ginamit ni Yang Luo ang tunay na chi at tinapik ang likod nito ng 9 na beses gamit ang Universe Acupoint Technique. Pagkatapos ay malakas na tinapik ang likod nito. Paf! Napaluwa ng dugo ang babae. Akala ko ba hindi mo ako papatayin? Bakit, hindi pa natatapos ang galit na sigaw nito nang mapansin niyang mas maayos na ang kanyang paghinga. Nabigla at natuwa siya, GG na mo ang internal injuries ko. Tama, sagot ni Yang Luo. Nakita ko na may pinsala ka sa loob habang nakikipaglaban ka sa akin kanina. Nagpasalamat agad ang babae at lumuhad sa isang tuhod, Ginoo, mula ngayon, kayo na ang aking guro. Kahit anong ipag-utos nyo, susundin ko. Lubos na siyang humanga kay Yang Luo, hindi lang magaling sa martial arts, kundi pati sa medisina, at nagawa nitong ayusin ang sakit na matagal na niyang dinadala. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung gaano kahirap gamutin ang kanyang mga panloob na pinsala. Marami na siyang nilapitan na doktor, ngunit wala ni isa ang nakagamot sa kanya. Dahil dito, sa tuwing sumasakit ang kanyang panloob na pinsala, labis siyang nahihirapan. Higit sa lahat, dahil sa kanyang mga pinsala, hindi na niya maitaas pa ang kanyang antas ng cultivation. Ngayon na pinagaling siya ni Yang Luo, hindi na niya kailangang tiisin pa ang sakit ng muling pag-atake ng kanyang pinsala, at maaari na siyang magpatuloy sa cultivation. Sabi ni Yang Luo nang walang emosyon. Mas mahigit, hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang kailangan ko lang ay maging tapat ka sa akin. At isa pa, ayokong tawagin mo akong master. Ang pangalan ko ay Yang Luo. Tawagin mo na lang akong Ginoong Yang mula ngayon. Tumango ang babae at sumagot, Opo, Ginoong Yang. Nagpatuloy si Yang Luo. Mas mahigit, syempre, kung magtatangkang hindi maging tapat sa akin, tiyak na papatayin kita. Hindi po ako mangangahas. Nang inig sa takot ang babae at agad yumuko. Alam niyang napakadaling patayin siya ni Yang Luo. Sabi pa ni Yang Luo, mas mahigit kung magiging maganda naman ang iyong pagganap, hindi rin kita pababayaan. Ang antas ng cultivation mo ay nasa perpektong Connate Realm na. Isang hakbang na lang at maaabot mo na ang Grandmaster Realm. Matutulungan kitang makatawid sa antas na iyon. Talaga, tumangala ang babae kay Yang Luo na puno ng pag-asa. Siyempre totoo, sagot ni Yang Luo, bago nagtanong. Mas mahigit, sabi mo kanina na mayroon kang malaking galit na hindi mo pa naipaghihiganti. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa iyo noon. Ginoong Yang, ito. Napangiwi ang babae at tila hirap magsalita. Kung ayaw mo pang sabihin ngayon, hindi ko na muna ipipilit.
Sabihin mo na lang kapag handa ka na. Hindi na nag-usisa pa si Yang Luo at nagpatuloy. Mas mahigit, pero makakaasa ka, basta't tapat ka sa akin. Sa hinaharap, kahit gusto mo akong maghayganti para sa iyo o gusto mong ikaw mismo ang maghayganti, tutulungan kita. Salamat po, Ginoong Yang. Salamat po. Napuno ng luha ang mga mata ng babae habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Naalala bigla ni Yang Luo at nagtanong, mas mahigit, sa pala, ano ang pangalan mo? Sumagot ang babae, Prajna po ang pangalan ko. Prajna, mahinang sambit ni Yang Luo. Mas mahigit, maganda ang pangalan mo. Sige, tumayo ka na. Sumama ka sa akin pauwi. Uwi, napakunot ang noo ni Prajna. Tumango si Yang Luo. Mas mahigit, mas tama siguro, pupunta tayo sa bahay ng aking fiancé. Ang dahilan kung bakit kita kinuha ay para protektahan mo ang aking fiancé. Nagulat si Prajna, mas mahigit, Ginoong Yang, napakalakas mo. Kailangan mo pa bang protektahan siya? Sagot ni Yang Luo, mas mahigit, kapag nandyan ako, hindi na kailangan. Pero may mga pagkakataon na wala ako. Naunawaan ko. Tumango si Prajna na parang naliwanagan. Sinuri siya ng tingin ni Yang Luo at nagsabi, mas mahigit pero hindi ka pwedeng sumama sa akin na ganyan ang suot. Mas mabuting magpalit ka muna ng damit. Opo, tumango si Prajna at hinubad ang kanyang itim na night clothes. Pagkahubad niya, para bang naging ibang tao siya. Nakasuot siya ng maikling denim shorts, na nagpapakita ng kanyang mahahabang mapuputing binti. Nakatight na puting maikling manggas at puting sneakers, na para bang isang batang maganda at sariwa mula sa unibersidad. At lalo pang kapansin-pansin ang kanyang hubog at baby face na madaling mock-up ang akit ng kalalakihan. Napatingin si Yang Luo at namula si Prajna, medyo nahihiya. Ahem, umubo ng mahina si Yang Luo at sinabi, mas mahigit, Prajna, magiging assistant ka ng fiancé ko mula ngayon. Kapag tinanong kanya kung ano ang relasyon natin, sabihin mo na kaibigan kong kapatid ka at kapatid ko na rin. Opo, kumurap si Prajna ng kanyang malalaking mata at tumango. Sa cute nitong itsura, muntik na siyang kurutin ni Yang Luo sa pisngi pero pinigilan niya ang sarili. Sige, alis na tayo. Sabay silang umalis. Gitling. Pagdating sa villa, nakita nilang bukas ang mga ilaw sa sala, halatang nagising si Su Qingmei sa ingay ng labanan sa bakuran. Pinindot ni Yang Luo ang doorbell, at agad itong binuksan. Lumabas si Su Qingmei na nakasuot ng itim na silk nightdress. Pagkakita ni Prajna, napamangha siya. Napakaganda. Kahit babae siya, pakiramdam niya ay hindi siya makakapantay dito. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit ang fiancé ni Ginoong Yang ay isang ang goddess. Yang Luo, bakit ang ingay sa bakuran kanina? Ano ang nangyari? At saan ka ba pumunta? Tanong ni Su Qingmei. Pero agad din niyang napansin si Prajna sa likod ni Yang Luo. Mas mahigit, sino siya? Hinayla ni Yang Luo si Prajna at ngumiti. Mas mahigit, Qingmei, kapatid siya ng kaibigan ko, at tinuturing ko rin na kapatid. Nalaman niyang nasa Jiang City ako kaya gusto niyang bisitahin ako. Kapatid ng kaibigan mo. Medyo nagduda si Su Qingmei. Mas mahigit, bakit babae na naman ang dumadalaw sa iyo sa gabi? Delikado para sa kanya. Ngumiti si Su Qingmei kay Prajna. Mas mahigit, ano nga pala ang pangalan mo? Parang inosenteng manika si Prajna kaya hindi siya nakakainis tingnan. Ngumiti si Prajna. Mas mahigit, hello po, sister-in-law. Prajna po ang pangalan ko. Namula si Su Qingmei sa pagtawag nitong sister-in-law. Mas mahigit, hello, ako si Su Qingmei. Sige, huwag na tayong mag-usap sa labas. Pasok kayo. Pumasok sila sa sala, at binigyan ni Su Qingmei ng tubig si Prajna. Salamat po, sister-in-law. Ngumiti si Prajna. Mas mahigit, ang ganda niyo po. Ang kinis ng balat at ang ganda ng hubog. Napakaswerte po ni Kuya Yang na mapang-asawa kayo. Napangiti si Yang Luo sa galing umarte ni Prajna. Mamamatay tao ba ito o aktres? Sa galing niya, pwede na siyang manalo ng Oscar. Natural, natuwa si Su Qingmei sa papuri, lalo na galing pa sa isang kapwa maganda. Hinaplos ni Su Qingmei ang ulo ni Prajna. Mas mahigit, ilang taon ka na ba? 22 po, sagot ni Prajna. 2 taon kang mas bata sa akin. Huwag mo na akong tawaging sister-in-law. Tawagin mo na lang akong ate. Opo, ate.
Nang makita ni Yang Luo na magkasundo na ang dalawa, sinabi niya. Mas mahigit, Qingmei, may gusto sana akong pag-usapan. Ano iyon? Tanong ng babae. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, Qingmei, dumating si Prajna dito para maghanap ng trabaho. Gusto ko sanang magtrabaho siya sa Huami Biomedical. Ano sa tingin mo? Su Qingmei ay nagsabi, syempre, pero kailangan kong malaman kung ano ang alam niya para may pwesto ko siya sa tamang trabaho. Ngumiti ng matamis si Prajna at sinabi, Ate, nagtapos ako sa Eastern Capital University at nag-aral ng Business Management. Marunong ako sa 8 wika. Ano? Nagulat si Su Qingmei, nagtapos ka sa kilalang Eastern Capital University? At marunong ka pa sa 8 wika. Tama, tumango si Prajna at pinuri si Su Qingmei gamit ang 8 wika. Ang biglaang papuring ito ay nagbigay kay Su Qingmei ng kaunting hiya. Kahit na may ilang wika na hindi niya naiintindihan, may ilan namang alam niya. Kaya naniwala siya na totoong marunong si Prajna sa 8 wika. Matanong na sinabi ni Su Qingmei, Prajna, nagtapos ka sa isang kilalang universidad at marunong ka sa 8 wika. Hindi ba't madali para sa iyo na makahanap ng trabaho? Bakit gusto mong si Yang Luo pa ang maghanap ng trabaho para sa iyo? Sumagot si Yang Luo, Qingmei, gaya ng nakikita mo, napakaganda at kaakit-akit ni Prajna. Nag-aalala ako na baka siya ay mabastos o maapi kapag nagtrabaho sa ibang kumpanya. Kaya gusto ko siyang magtrabaho sa kumpanya natin para maaligan siya. Medyo nahiya siya nang sabihin iyon. Kahit na mukhang inosente at kaibig-ibig si Prajna, hindi siya magdadalawang isip kapag pumatay. Naniniwala naman si Su Qingmei sa sinabi ni Yang Luo. Tumango siya at nagsabi, tama lang na mag-alala kung sa ibang kumpanya siya magtatrabaho. Pagkatapos ay tinanong niya, Prajna, anong trabaho ang gusto mong gawin? Agad na sumagot si Prajna, Ate, gusto kong maging assistant mo. Ano, assistant? Natigilan sandali si Su Qingmei bago kunot noong nagsabi, hindi ba't medyo sayang iyon? Hindi, syempre hindi. Umiling ng mariin si Prajna, masaya akong maging assistant ng magandang ate at tulungan ka sa trabaho. Sa narinig, hinawakan ni Su Qingmei ang kamay ni Prajna ng may pagmamahal, napakabuting bata mo. Hindi gaya ng isang tao na puro inis lang ang binibigay sa akin. Hindi nga mapirmi sa opisina at laging lumalabas. Nena si Yang Luo, Qingmei, kung papurihan mo siya, purihin mo lang. Bakit kailangan mo pang idamay ako at insultuhan? Tiningnan siya ng masama ni Su Qingmei, totoo lang ang sinasabi ko. Bakit, hindi ka ba kumbinsido? Umiling si Yang Luo, kumbinsido ako. Paano ba naman hindi? Sa pagkatalo ni Yang Luo, napatawa si Prajna. Hindi niya inakala na may ganitong side si Yang Luo. Alam kasi niya ang malamig at walang pusong anyo nito kamakailan lang, na nagbigay sa kanya ng kilabot. Pero doon niya rin lubos na naintindihan kung gaano kahalaga si Su Qingmei kay Yang Luo. Sabi ni Su Qingmei, Prajna, nasaan ang mga gamit mo? Nahihiyang ngumiti si Prajna, nakalimutan kong dalhin ang mga gamit ko. Napatawa at napailing si Su Qingmei, sige, sa loob ng 2 araw, gamitin mo muna ang mga damit ko. Kapag may oras ako, mamimili tayo. Agad na nagpasalamat si Prajna, salamat, Ate Su. Sok, bakit ka pa nagpapasalamat? Ngumiti si Su Qingmei at hinawakan ang kamay ni Prajna, halika, dadalhin kita sa kwarto mo. Sige po, tumango si Prajna at sumunod kay Su Qingmei paakyat. Tanging nang pumasok na sa kwarto ang dalawa, saka lang inalis ni Yang Luo ang tingin niya. Nakahinga siya ng maluwag sa nakita niyang magandang pakikitungo ng dalawa. Kanina kasi, nag-aalala siya na baka hindi magkasundo sina Su Qingmei at Prajna. Pagkatapos magpahinga sa sala, bumalik siya sa kanyang kwarto, naligo, at nag-cultivate sa kama. Pagdating ng hating gabi, nang makasigurong tahimik na sa paligid, tahimik siyang lumabas at pumunta sa 2nd palapag. Pagdating sa pintuan ng kwarto ni Prajna, marahan siyang kumatok. Agad namang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang napakagandang figure. Napatingin si Yang Luo at natigilan. Mukhang kakaligo lang ni Prajna. Ang itim at makinis niyang buhok ay nakalugay sa balikat, lalong pinapaputi ang kanyang kutis. Nakaputing maluwag na silk nightdress siya, at bakat ang kurbo ng katawan, nakakaakit sa imahinasyon. Kahit gaano kalakas ang kontrol ni Yang Luo, hindi niya naiwasang matulala.
Isa siyang mainit dugong lalaki. Natural lang na hindi siya manatiling kalmado. Sa isip niya, tama ba na dito ko pinasti si Prajna? Kay Su Qingmei pa lang, hirap na ako. Ngayon may Prajna pa, paano na mga susunod na araw ko? Mr. Yang, ano po iyon? Namula ang mukha ni Prajna nang makita ang titig ni Yang Luo at mahina niyang tinanong. Agad na iniwas ni Yang Luo ang tingin, may kailangan lang akong sabihin sa'yo. Pumasok siya sa kwarto. Kagat-labi si Prajna bago dahan-dawang isinara ang pinto. Prajna, pagharap ni Yang Luo, nakita niyang tila maghuhubad si Prajna. Agad siyang nagulat at pinigilan ito. Hoy, hoy, hoy. Prajna, anong ginagawa mo? Napakurap si Prajna at tanong niya, Mr. Yang, hindi ba iyon ang ibig mong sabihin ng sinabi mong may kailangan ka sa akin? Para kay Prajna, ang pagpunta ng isang lalaki sa kwarto niya sa 10 oras ng gabi ay may ibang ibig sabihin. Napabuntong hininga si Yang Luo, Prajna, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Huwag mong isipin ng mali. Oh, mahinang sagot ni Prajna, Mr. Yang, kahit kailan mo gusto, handa ako. Napakamot sa ulo si Yang Luo, Prajna, hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin. Kung tinatawag mo akong Kuya Yang, kapatid na kita mula ngayon. Basta tapat ka sa akin, tapat din ako sa'yo. Kuya Yang, namula ang mata ni Prajna at nagmistulang luhaan. Ano na naman yan? Bakit ka umiiyak? Tumangala si Prajna at may kaibig-ibig ng ngiti, Kuya Yang, ang bait mo. Napabilis ang tibok ng puso ni Yang Luo. Huminga siya ng malalim para pigilan ang bugzo ng damdamin. Prajna, pumunta ako para tanungin kung paano ko malalaman kung sino ang naglabas ng bounty para patayin ako. Mabilis na naging seryoso si Prajna, Kuya Yang, sa Dark Network, anonymous lahat ng nagpapalabas ng bounty. Maliban sa mga top organizations na may control dito, walang nakakaalam kung sino ang nagutos. Ang mga katulad naming assassin, tumatanggap lang ng mission at ng bayad. Wala na kaming ibang alam. Kumunot ang noo ni Yang Luo, paano naman matatanggal ang bounty? Sinabi ni Prajna, tanging ang taong naglabas ng bounty at ang mga nangungunang organisasyon na kumokontrol sa dark web ang maaaring mag-alis ng bounty. Mukhang hindi uubra ang paraan para hanapin ang utak sa likod nito sa dark web at alisin ang bounty. Napasimangot si Yang Luo at nagsalita ng may inis, pero kung hindi aalisin ang bounty, walang katapusang sunod-sunod na mga assassin ang darating para patayin ako. Kahit hindi ako natatakot sa mga assassin na to, kung hahayaan ko lang silang paikot-ikot sa akin na parang langaw, nakakainis din. By the way, Prajna, may paraan ka ba para hindi na maglakas loob ang mga taong yun na tanggapin ang bounty at istorbohin ako sa hinaharap? Nag-isip sandali si Prajna at nagsabi, may paraan, pero mahirap itong makamit. Sinabi ni Yang Luo, sige, sabihin mo. Sabi ni Prajna, Brother Yang, kung gusto mong tumigil ang mga assassin sa panggugulo sa'yo, kailangan mong tuluyang takutin sila. Kapag tinuring ka ng dark web bilang isang lubhang mapanganib na tao, walang maglalakas loob na tanggapin ang bounty para patayin ka. Itinaas ni Yang Luo ang kanyang kilay at tinanong, paano naman ako matuturing na lubhang mapanganib na tao? Lumamig ang tingin ni Prajna at mariing sinabi, isang salita lang, pumatay. Sa totoo lang, medyo nakakatawa para kay Yang Luo na marinig ang ganitong kabagsik na salita mula sa isang taong may mukha at boses ng bata. Nagpatuloy si Prajna, malupit na lugar na talaga ang dark world. Ang malalakas ang nabubuhay, ang mahihina ay nauubos. Tanging ang malalakas lang ang rerespetuhin. Ang mahihina ay tatapakan lamang. Tumango si Yang Luo sa pagkaunawa, gets ko na. Ang ibig mong sabihin, kapag may assassin na dumating, papatayin ko siya. Kung dalawa ang dumating, papatayin ko silang dalawa. Kapag umabot na sa isang tiyak na bilang ang napatay ko, matuturing na akong lubhang mapanganib, tama ba? Tama. Tumango si Prajna at nagpatuloy, pero kakaunti lang talaga ang natuturing na lubhang mapanganib sa dark world. Hanggang ngayon, 12 tao lang sa buong dark world ang may ganitong titulo. Tinatawag ang antas nila na SSS rank. SSS rank. Nagulat si Yang Luo, may ganun pa palang antas. Sabi ni Prajna, oo naman. Ang mga lubhang mapanganib ay SSS rank. Ang matinding mapanganib ay grade S, mapanganib ay grade A,
bahagyang mapanganib ay grade B, at yung mga tinuturing na walang panganib ay grade C. Interesting, hindi ko inakala na may rangkang pa pala para sa pagiging mapanganib. Ngumiti si Yang Luo, kanina sabi mo 12 lang sa Dark World ang SSS rank. Sino ang mga taong iyon? Sabi ni Prajna, Brother Yang, ang 12 yun ay mga eksperto sa divine ranking. Alam ko lang na ilan sa kanila ay mga leader ng top organizations. Yung iba masyadong misteryoso kaya hindi ko rin kilala. Ano naman yung divine ranking expert? Tanong ni Yang Luo na naguguluhan. Nagulat si Prajna, Brother Yang, hindi mo kilala ang divine ranking experts. Hindi, kakapasok ko pa lang sa Dark World. I see. Pinaliwanag ni Prajna, may ranking sa Dark World na tinatawag na divine ranking. 12 pwesto lang ito. Ang makapasok dito ay pawang mga top expert ng iba't ibang bansa. Mahigit 20 taon na itong listahan, at kahit napapalitan ang mga pangalan, 12 lang lagi ang nasa listahan. Sa pagkakaalam ko, sa bansa kong Socorro, isa lang ang nasa divine ranking. Sa China naman, 3. Pagkarinig nito, para bang nabuksan ang paningin ni Yang Luo sa isang bagong mundo. Akala niya noon, heaven ranking at earth ranking lang ang meron, pero mayroon pa palang divine ranking. Tila napaka-exciting nga ng Dark World. Nais niyang makapasok dito at makipagsabayan sa mga eksperto ng divine ranking. Nagpatuloy si Prajna, Brother Yang, sa totoo lang, kahit S-rank o A-rank dangerous person ka lang, sapat na para takutin ang mga assassin. Sobrang hirap maging SSS rank. Nag-isip si Yang Luo at nagsabi, Prajna, gamitin mo ang pangalan ko para mag-post sa dark web ngayon. Sabihin mo sa kanila na kung gusto nila akong patayin at kunin ang bounty, sabay-sabay na silang umatake. Lahat. Nagulat si Prajna, sigurado ka ba dyan, Brother Yang? Kapag inilabas ang mensaheng ito, para mo na ring idineklara ang digmaan sa lahat ng assassin sa Dark World. Nanggising matalim si Yang Luo, oo, gusto kong ideklara ang gyera sa kanila. Hayaan mong sabay-sabay silang dumating para isang bagsakan ko silang lahat. Ayokong isa-isa silang dumating, mas nakakaabala yun. Ha, napalunok si Prajna, Brother Yang, delikado to. Kapag nagdatingan sa China ang lahat ng assassin para patayin ka, siguradong malaking problema ito. Walang taong kusang nang aasar sa mga assassin kapag may bounty sa ulo niya. Kalma lang na sagot ni Yang Luo, huwag mo nang alalahanin. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Kung walang naunang gumawa nito, ako ang mauna. Sige na nga, napabuntong hininga si Prajna at wala nang nagawa kundi sumunod. Umupo siya sa harap ng mesa at binuksan ang computer. Nagsimula siyang mag-type ng mabilis, inilalagay ang mga kakaibang karakter. Makalipas ang ilang minuto, biglang nag-blackout ang screen ng computer. Nang muling lumiwanag ito, lumitaw ang isang misteryosong website na may itim na background. Maraming seksyon ang laman nito, bawat isa ay para sa iba't ibang transaksyon. Ito ba ang dark web? Tanong ni Yang Luo. Tama, tumango si Prajna, nasaan naman ang bounty ko? Ito. Nag-click si Prajna sa ilang seksyon hanggang lumabas ang isang post. Nakita ni Yang Luo ang kanyang litrato, edad, nasyonalidad, tirahan, at iba pang impormasyon. Nakita rin niya ang kanyang rating, C-rank, ibig sabihin ay hindi mapanganib. Napangiti siya ng may halong inis. Pero may punto, hindi pa siya kilala sa Dark World kaya natural lang na ituring siyang walang panganib. Nagulat si Prajna, tumaas na naman ang bounty. Nasa 50 milyon USD na. Napansin din ni Yang Luo ang pagtaas nito mula 30 milyon USD. Naningkit ang kanyang mata at ngumisi, mukhang gusto talaga ng taong ito na mamatay agad ako. Galit na sabi ni Prajna, kapag nalaman ko kung sino ang naglabas ng bounty, siguradong pahihirapan ko siya hanggang kamatayan. Biniro siya ni Yang Luo, Oy, Prajna, hindi ba gusto mo rin akong patayin dati? Ngayon kakampi ka na sakin. Namula ang mukha ni Prajna, Brother Yang, ako. Tinapik siya ni Yang Luo sa balikat at ngumiti, okay lang, biro lang yun. Huminga ng maluwag si Prajna, Brother Yang, pag-isipan mo ulit. Kapag ipinadala mo na ang mensahe, hindi na ito mababawi. Umiling si Yang Luo, wala nang pag-iisip. Gawin mo na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Prajna at wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Yang Luo at mag-post ng mensahe.
Napakasimple lang ng laman ng mensahe. Mas mahigit, mga mamamatay tao ng madilim na mundo, kumusta? Ako si Yang Luo. Kasalukuyan akong nakabase sa Jiang City, China. Kung gusto ninyong patayin ako para makuha ang bounty, halina kayo. Matapos ipadala ang mensahe, hindi mapigilan ni Prajna ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kahit na ipinadala niya ang mensaheng iyon sa pangalan ni Yang Luo, ramdam pa rin niya ang matinding kaba at pangamba. Tiningnan ni Yang Luo ang seksyon ng mga komento sa ilalim ng post at nagtanong ng may pagtataka. Mas mahigit, bakit walang nag-iiwan ng mensahe? Hindi ba sapat na mapanghamon ito? Napakunot ang labi ni Prajna. Hindi pa ba ito sapat na pang-aasar? Napatawang pilit si Prajna at sumagot. Mas mahigit, Kuya Yang, baka hindi pa nila nakikita. Hinimas ni Yang Luo ang kanyang baba at nagsabi. Mas mahigit, pakiramdam ko hindi pa rin ito sapat na mapanghamon. Magdagdag ka pa ng isang linya, ganito ang ilagay mo. Mas mahigit ngayon, nakapatay na ako ng isang taong tinawag na Andrew at isa pang tinatawag na Black Panther. Sa palagay ko, wala kayong sinabi, kayong mga assassin. Puro kayo basura. Nang marinig ito, halos maiyak sa takot si Prajna. Mas mahigit, Kuya Yang, huwag na. Kapag lumabas ang balitang ito, siguradong magwawala ang mga assassin. Kahit yung mga hindi interesado sa'yo, pupunta sa China kapag nakita nila ito. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Luo habang sinasabi. Mas mahigit, iyan nga ang gusto kong mangyari. Kung gusto kong matapos agad ang problema at mabilis tumaas ang rating ko sa dark web, ito ang pinakamabisang paraan. Mas mahigit, kung ganoon, sige na nga. Wala nang nagawa si Prajna kaya dinagdagan niya ang mensahe ayon sa utos ni Yang Luo. Gitling gitling gitling. Makalipas ang kaunting sandali, may lumabas na mensahe sa seksyon ng komento sa wikang Ingles. Mas mahigit, may mensahe na. Masaya si Yang Luo. Mas mahigit, Prajna, bilis, isalin mo. Mas mahigit, oo. Tumango si Prajna at isinalin. Mas mahigit, bata, ako ang Zebotor, na nasa ranggong 75 sa talaan ng mga assassin. Maghintay ka lang, pupunta ako sa China para kunin ang ulo mo sa mga susunod na araw. Pagkatapos isalin, napalunok si Prajna. Mas mahigit, patay tayo, patay, hindi ko akalaing maaagaw ang atensyon ng saboteur. Mas mahigit, saboteur, bahagyang ngumisi si Yang Luo. Mas mahigit, malakas ba ang taong ito? Mas mahigit, napakalakas. Tumango si Prajna. Mas mahigit, may ranggo ang mga assassin sa madilim na mundo. Lahat ng nakakapasok sa top 100 ay mga halimaw sa galing. Mas mataas ang ranggo, mas malakas at mas mataas ang success rate sa pagpatay. Nagtanong si Yang Luo, mas mahigit, ano naman ang ranggo mo, ni Andrew, at ni Black Panther? Mas mahigit, si Andrew ay 98, si Black Panther ay 92, at ako ay pang-83. Mas mahigit, ibig sabihin mas magaling ang saboteur kaysa sa inyong lahat. Gitling gitling gitling. Hindi pa man natatapos ang salita niya. May lumabas ulit na mensahe sa komento. Mas mahigit, oy, may nag-message ulit. Bilis, isalin mo. Napailing si Prajna, hindi makapaniwalang tuwang-tuwa si Yang Luo kahit tina-target na siya ng mga mamamatay tao. Isinalin niya, mas mahigit, buwisit ka, bata, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang hamanin ang buong mundo ng assassin. Mas mahigit ako si Tyrannosaurus, ranggo 66. Guguluhin at lalapain kita hanggang wala nang matira. Nanginginig si Prajna, mas mahigit, pati si Tyrannosaurus na hikayat mo. Laki na ng gulo nito. Ngumiti si Yang Luo, mas mahigit, mas maganda nga kung lalaki pa ang gulo. Mas mabuti nang sabay-sabay na silang lumabas kaysa isa-isang patayin. Gitling gitling gitling. Ilang sandali pa, may lumabas na pangatlong mensahe. Hindi na hinintay ni Prajna na sabihan pa siya at agad isinalin. Mas mahigit, hehe, kung ano-anong kabaliwan na ang nakikita ko. Ngayon lang ako nakakita ng may bounty na siya pa ang nagyayabang sa mga assassin. Nakakatuwa, talaga, mas mahigit bata, ako si Old K, ranggo 50. Pupunta ako sa China kapag tapos na ang misyon ko. Mas mahigit sana lang tugma ang lakas mo sa yabang mo. Huwag mo akong bigon. Tinitigan ni Yang Luo ang mensahe at malamig na sumagot. Mas mahigit, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Mas mahigit, Old K, bulong ni Prajna, namumutla.
Alam mo bang isang pinuno ng bansa ang napatay ni Old K? Mas mahigit, ganun ba? Ngumiti si Yang Luo. Mukhang malakas nga itong si Old K. Umiling si Prajna. Mas mahigit, hindi lang malakas, sobrang lakas. Kahit ang mga top agents na nagbabantay sa pinuno ay napatay niya sa isang atake. Mas mahigit, mas interesting nga yan, ani Yang Luo. Nakakabagot kung puro basura lang ang darating. Napangiti na lang ng mapait si Prajna. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Yang Luo. Gitling gitling gitling. Sa mga sumunod na minuto, dumami pa ang mga mensahe. Mas mahigit, bata, ang kapal mo. Kung hindi kita mapatay, wala na akong mukha sa underworld, venomous snake. Mas mahigit, hindi ganito kadali asarin ang mundo ng mga assassin. Ipapaunawa ko sa iyo kung gaano kakamangmang bloodshed. Mas mahigit, hahaha, ang saya ngayon. Sino gustong sumama sa akin, si Black Widow, para pumunta sa China at patayin itong mayabang na bata? Mas mahigit, sama ako. Mas mahigit, isama niyo rin ako. Nang marinig at may salin ang lahat ng ito, kinilabutan si Prajna. Mabilis ang tibok ng puso at halos hindi na siya makahinga. Si Yang Luo naman ay kalmado lang na nakikinig sa bawat salin, walang bakas ng takot. At higit sa lahat, ramdam ni Prajna na hindi iyon pagpapanggap, totoo siyang walang takot. Lumampas sa 10 ang kabuoang mensahe mula sa mga assassin na pawang nasa ranggo. Pagkatapos ng ilang salin, sinabi ni Yang Luo, mas mahigit, sige, huwag mo nang isalin ang iba. Hintayin na lang natin silang dumating. Tumango si Prajna at isinara ang website at computer. Basang-basa na ng pawis ang ulo at likod niya. Ngumiti si Yang Luo, mas mahigit, Prajna, sobra ka bang natatakot? Tingnan mo ang sarili mo. Mapait ang ngiti ni Prajna. Mas mahigit, Kuya Yang, hindi mo talaga alam kung gaano kalupit ang mga assassin. Ngayon na nakuha mo ang atensyon nila, gagawin nila ang lahat para patayin ka. Hindi na ito tungkol sa bounty, kundi sa karangalan ng buong mundo ng mga assassin. Sinuyo ni Yang Luo, Prajna, huwag kang mag-alala. Wala talaga akong pakialam sa mga assassin na yan. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, siya nga pala, Prajna, kung papatayin ko lahat ng assassin na nag-iwan ng mensahe kanina, anong rating ang ibibigay sa akin ng underworld? Sandaling nag-isip si Prajna at sumagot, Kuya Yang, kung magagawa mo talaga yan, ang rating mo ay aabot kahit A rank, baka pati S rank. Tumango si Yang Luo, kung maabot ko ang A rank o S rank, mas kakaunti na ang mga taong maghahanap ng gulo sa akin, tama. Tama, tumango si Prajna, asterisk, bukod pa doon, malaki ang posibilidad na wala nang magtatangkang paslangin ka. Kasi, ang pabuyas sa A rank o S rank na delikadong tao ay aabot ng hindi bababa sa $1 bilyon. Kahit pa umabot sa $1 bilyon, $2 bilyon, o $3 bilyong, bihira ang may lakas ng loob na tumanggap nito. Tulad na lang ng $50 milyong na pabuyas sa ulo mo, tanging-tanga lang ang tatanggap niyan. Mabuti naman yun. Ngumiti si Yang Luo, aba, inaabangan ko na ang mga taong nag-iwan ng mensahe. Huminga ng malalim si Prajna at matatag ang tingin, Kuya Yang, simula nang sumali ako sa grupo mo, kung may mga assassin na darating para sa'yo, tutulungan kitang bawasan ang pasanin. Ngumiti si Yang Luo at hinaplos ang ulo ng dalaga, Prajna, salamat sa kabutihan mo. Pero iwan mo na sa akin ang mga yon. Ang tungkulin mo ay protektahan si Qingmei. Opo, mariing tango ni Prajna. Nagbago ng usapan si Yang Luo, siya nga pala, Prajna, nung dumating ka rito sa villa, may napansin ka bang kakaiba? Nag-isip si Prajna, medyo kakaiba nga. Parang napakasagana ng spirit chi dito at angkop sa pagkukultiba. Tama, sabi ni Yang Luo, asterisk, kasi naglagay ako ng spirit gathering array dito sa villa. Nakakakolekta ito ng maraming heaven and earth spirit chi. Kapag dito ka nagkukultiba, 10 beses ang bilis kumpara dati, at mas mapapabilis ang pag-angat ng antas mo. Kuya Yang, napakagaling mo. Marunong ka pa palang gumawa ng array formation. Namangha si Prajna. Pagkatapos, kumuha si Yang Luo ng spirit gathering pill mula sa kanyang storage ring at iniabot ito kay Prajna. Asterisk, ito ay spirit gathering pill na ako mismo ang gumawa. Makakatulong ito para makalusot ka sa bottleneck ng cultivation mo.
Sa tulong nito at ng Spirit Gathering Array, baka bukas ay makapasok ka na sa Grandmaster Realm. Talaga, halos mapatalon sa tuwa si Prajna. Magiging Grandmaster na ako. Siyempre totoo yan, sagot niyang Luo, basta't tapat ka sa akin, hinding-hindi kita pababayaan. Sige, gabi na, magkultiba ka na. Hindi na kita istorbohin. Umalis siyang Luo at isinara ang pinto. Matagal na hindi nakarecover si Prajna mula sa saya. Maya-maya, ininom niya ang pil at umupo nang nakapadyak sa kama upang magkultiba. Gitling-gitling-gitling. Kinabukasan ng umaga. Pagkagising niyang Luo, nag-ensayo muna siya sa bakuran bago pumunta sa kusina upang magluto ng almusal. Pagkatapos maluto, nakita niyang bumababa sina Su Qingmei at Prajna, nag-uusap at nagtatawanan. Su Qingmei, naka-beige na professional suit, binabagay ang kanyang taas at hubog. Prajna, nakaitim na professional suit na bigay ni Su Qingmei. Medyo masikip ito at mas binigyang diin ang kanyang kaakit-akit na pangangatawan. Dalawang magkaibang ganda ang tumambad kay Yang Luo, dahilan para sumaya ang kanyang umaga. Nararamdaman din niyang umangat na si Prajna sa Grandmaster Realm. Qingmei, Prajna, magandang umaga. Bati ni Yang Luo, magandang umaga, Kuya Yang. Sagot ni Prajna na naamoy ang almusal. Ikaw ba ang nagluto nito? Oo, sagot ni Yang Luo. Kuya Yang, ang galing mo naman. Marunong ka pang magluto. Mabilis na umupo si Prajna at ngumiti, sa wakas, makakakain ako ng almusal mo araw-araw. Ang saya, ngumiti si Su Qingmei, Prajna, tigilan mo yang papuri, baka lumobo lalo ulo niya. Nagkunwaring malungkot si Yang Luo, Qingmei, huwag mo naman pigilan. Hirap na nga akong magkaroon ng fangirl. Pumikit ng mariin si Su Qingmei, fangirl. Marunong ka lang magpaikot ng mga babae. Napangiti si Prajna habang tinatakpan ang bibig. Prajna, kapag inapikan yan, sabihin mo sa akin at tuturuan ko yan ng leksyon. Sabi ni Su Qingmei. Sige po, sagot ni Prajna. Mahinang bulong ni Yang Luo, buti nga kung hindi ako ang apihin niya. Ano yun? Matalim ang tingin ni Su Qingmei. Wala, sabi ko, hindi ko siya aapihin. Pagkatapos kumain, iniabot ni Su Qingmei ang susi ng kotse, ito na lang ang gamitin mo. Nagmaneho si Yang Luo ng Porsche Panamera kasama ang dalawa. Pagdating sa 28th floor ng Huami Biomedical, nadatnan nila si Shu Yan na may hawak na dokumento. Magandang umaga, President Su, Assistant Yang. Bati ni Shu Yan. Ate, masiglang bati ni Prajna. Nagulat si Shu Yan, President Su, siya ba yan? Ngumiti si Su Qingmei, siya si Prajna, godsister ni Yang Luo at magiging assistant ko. Huwag mong maliitin, galing siya sa Dongdu University, nag-aral ng business management, at marunong ng 8 wika. Namangha si Shu Yan, grabe, ang galing mo. At nakipagkamay kay Prajna. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita, sinabi ni Su Qingmei, Shu Yan, i-report mo ang kalagayan ng kumpanya. Opo, President Su. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Shu Yan. Pagkatapos sagutin, kumunat ang noo niya, President Su, may malaking nangyari. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.